Ay, magandang hapon no mga boss, mga camping, mga kabunyog. Ay, salamat po sa dumadagdag na subscriber, no. Mamaya ho, mag-collab tayo. Ang ganda ng comment nyo, no. Bigay lang ho tayo ng ano rito. Reaksyon kay Mike Abe. Ito yung dating SMMI anchor din ho ito eh. O, tsaka magaling. At tsaka yun nga, may ano siya. Hindi siya yung kagaya ng mga ibang natitira kay Kibulog na baw ng baw, di ba? Sinisate ni Kibulog to eh. Oo. Pakinggan ho natin siya. May mga nagtatanong po sa akin dito sa social media. One day pa lang ho ito. At meron ho itong 34,000 views. Ang dami, di ba? Tuloy natin. Kahit sa television or sa radyo, kung ano daw ang aking masasabi dito po sa nangyari sa SMNI at sa kanilang mga angkor. At ang isang issue ay bakit daw walang media na nagsusuporta diyan sa nangyari sa kanila. Okay, yan yung mga tanong na ilang araw ko na rin iniisip kung sasagutin ko kung ano ang aking sasabihin. Pero hindi naman masama na tayo magbigay ng opinion at analysis na rin. Meron pang isang tanong eh. Sabi niya, Sir Mike, nag-hunger strike na daw po. Ayaw kumain nung si Eric at si Badoy. Doon sa habang nakakulong sila sa Kongreso. Bah, sabi ko, baka nag-reduce. Baka gusto nilang lalo pa silang maging sexy pagdating ng ilang araw. Anyway, unahin ko yung tungkol sa bakit walang nagsusuportang mga legitimate media. At bakit, at kung anong aking masasabi sa nangyayari. Alam nyo, from day one, ako naniniwala rin, rule of law. Pagpapatupad ng batas, kakibat dyan ng pagpapail ng mga investigasyon bago mag-file ng kaso, conforme kung ano yan, at due process. So, Meron ho itong 424 comments. Ha? At binasa ko ho siya. Hindi ko na ho natapos eh. Dahil lahat ho ng comments, halos lahat ng nabasa ko, wala hong umagainst sa kanyang analysis. Lahat ho positive. At pabor kay Mike Abe. Tuloy natin. yun po yung ginagawa ngayon ng gobyerno, lalo na Kongreso. Inakusahan sila na merong 1.8 billion ginasto sa travel tax. Hindi naman totoo. Kasi 4.3 lang milyon base sa record ng Secretary ng Congress. Ngayon ang sabi nila nagtatanong at hindi naman nag-aakusa. Hindi naman nga po yun tanong, accusation talaga yun. So, yan ang paniniwala ng Kongreso at ng komite. Sa issue ng due process, ibinigay. Ipinatawag sa Kongreso, nag-public hearing 2 beses na. Lahat ng mga tanong, tinanong, ilang beses tinanong, ayos sumagot. Parang nagtatago sa kanyang source at sa batas na hindi naman ho tinanggap din ng Kongreso. Kasi ang komite ay merong jurisdiksyon na pwede silang magdesisyon kung tama ba ang pagtatago sa SOTO law o yung constitutional right. Kanila yun eh. Sila ho yung mga otoridad eh. Okay. So sagot ko na, may due process at saka ho, merong isyong fake news. Ayun yun. Okay. Doon po sa due process at proseso, nakita naman natin ang 2 hearing na ibinigay nga ang pagkakataon, pero ang naging problema ay behavior. Yung behavior ng resource person na yun ay sina Eric at saka si Badoy. Ano ba ang behavior na kanilang ginawa doon? Ano bang attitude meron sila? O, di ba? Alam naman natin, nakipagsagutan. Kahit hindi pa nire-recognize ng chairman, nakipagsagutan na. Ang taas ng boses, tumayo pa. At naghamon pa na siya ikulong. Aba, yung nag-iimbestiga, hindi yan dapat ginagalit. Ang nag-iimbestiga, hindi dapat yan tinataasan ng boses. Ikaw na nagpapa-imbestiga, ikaw tinatanong, magpakumbaba ka dapat. So yung behavior, yun ang nakita kong naging problema. Okay. Di ba?
Anong tingin nyo? Tama ba? Tama. Kasi napakasimple. Pag ikaw ay under investigation ng barangay, ng pulis, ng militar, o kahit na anong ahensya ng pamahalaan, ibig sabihin yan, magpakumbaba ka, irespeto mo ang nag-iimbestiga. Okay? Makipag-ugnayan ka para mabigyan ng linaw ang lahat ng isyu. Ay si Eric at si Badoy po nagsinungaling pa eh. Kaya nga kinontent si Badoy, nagsinungaling pa tungkol sa advertisement, wala naman pala. Ito namang isa ayaw magsabi ng totoo, tapos nagtaas pa ng boses. Nililicturan pa yung mga congressman. Tapos nung hindi siya masunod, sasabihin mo, kangaroo court ito. Abagdalo kayo. Sino namang matutuwa doon? Kahit pulis, kahit barangay chairman, kahit military o kahit sino na nagpatawag ng investigasyon, mapipikon. Ito, kongreso, in aid of legislation, prangkisa ang pinag-uusapan, tapos ganyan ang attitude at behavior mo. Paano ka makakakuha ng suporta? Isa yan sa mga dahilan bakit ay hindi nagsusuporta ang legitimate media sa nangyayari sa SMNI at saka sa kanilang mga angkor. Kasi silang dalawa naglaglagan. Hindi, wala silang coordination eh. Parang hindi sila nag-uusap kung anong gagawin nila. Di ba? Alam mo kung kinontrol ng management na huwag gano'n ang behavior at yung ginawa ni Eric, di sana hindi magiging mainit. Wala pati mga abogado walang nagawa eh. Diba? Isa yan sa dahilan bakit walang sumusuporta ang lehitimong media. Pangalawa, Ang problema nga dyan mga boss nanloloko na sila pa matapang. Diba? Dyan pumapasok ito. Tell me who your friends are, I'll tell you who you are. Diba? Same feather flocks together. Tuloy. fake news. Walang matibay na basehan. Kulang sa pagpapalo up at detalye ng informasyon bago siya nag-broadcast. At inamin yan ni Eric doon sa unang hearing. Nagkulang siya ng pagpapalo up, nagkulang siya ng informasyon, kaya nga siya nag-sorry. Balita ko ngayon, dinidinay, dito siya nag-sorry. Alam mo, lahat ng usapan sa committee, naka-record. Hindi mo pwedeng, kahit mag-deny ka, malalabas at lalabas doon. Isinusulat yan at naka-record. So, nadinig ko rin yun. Talagang siya ay nag-sorry dahil mali ang impormasyon. Hindi 1.8 billion kung hindi 4.3 million lang ang layo. So, ako bilang lehitimong media sa nakalipas na halos magte-37 years na, paano naman ako susuporta sa ganon? Tingin ko fake news. Tapos yung attitude bilang isang mamamayan, bilang isang tao, mali ang galaw. Paano ka susuporta ron? Bakit ko naman susunugin yung trabaho ko at pagkatao ko sa ganong klaseng attitude, sa ganong klaseng behavior, sa... Nako. Bato, makinig ka kay Mike Abe. Pero si Bato, maski na ano sabihin mo, SMMI siya. Di ba? Si Bato, takot yata kay Kibulog talaga to. Oo, dahil hawak nga ni Kibulog yung kaluluwa niya. Tuloy. Sa ganong klaseng walang malinaw na impormasyon na ibinalita. Di ba? Oo. Ngayon, ang napapansin nyo, siguro napapansin ng lahat, maingay ay social media. Social media po yan eh. Iba yan. Iba ang social media kaysa social media. Iba ang social media kaysa lehitimong mga media. Especially ang mga legitimate broadcaster sa radyo, telebisyon, sumusulat ng mga balita sa mga pahayagan. Yung talagang tinatawag na broadcast journalist or talagang lehitimong media man. Pero matagal din si Mike Abe kay Kibulog Inaabot din ng taon to eh. Tuloy. Kasi ang lehitimong media man may pinangungugutan, may pinangangalagaan. Reputasyon, prangkisa, at yung kanyang company, pinangangalagaan niya. Yung sa kanila, yung SMNI at mga angkor, meron ba silang pinangalagaan? Wala puro banat lang eh. Di ba? Kaya... Kaya naman puro banat lang yung mga angkor doon. Mike kasandal sila sa pader eh. Di ba? Tingnan mo si Kibulog. Si Bato. Basta anong mangyari? SMMI siya. Bato. Tuloy. Kahit na maglupasay si Harry Roque, kahit pa maglupasay
Si Ang Panelo. SMNI at saka po ang mga angkor nila na manghingi ng tulong sa media, matatagalan kung mayroong tutulong. Baka nga wala, kasi nga ito yung mga issue. Nakuha nyo? Oo naman. Wala po akong sama ng loob sa SMNI. Nanghihinayang ako sa nangyayari kasi galing ako dyan. So sinasagot ko lang ho, pinapaliwanag ko yung mga nangyayari at yung i-request din ng ating mga followers at viewers sa radio, TV, araw-araw ang ginagawa. Kung ano daw masasabi ko sa nangyayari ito dahil nag-hearing, nag-hunger strike na, nakakulong, wala daw suporta ang media. Ay talagang wala. Pwede magbalita, binabalita ko anong ginagawa niya, pero yung sympathy at kakampi sa kanya dahil sa nangyari sa kanila, abay malabong mangyari yan. Malabong mangyari yan. Social media, Ben. Pero ano, Mike, si Bato at saka si Bongo, tsaka siguro ito tatlo. Malamang nga sa tatlo ito si Kimo. Suporta yan. Takot sila, hawak ni Kibulog kaluluwa nila. Tuloy. Pwedeng kumampi, pero legitimate media. Naulit ko, malabong mag-decide. Sa ngayon sa ngayon, malabong mag-decide na sila kumampi. Kasi alam nila ang image, alam nila ang character, alam nila ang Pero si Bato, maski anong mangyari, Mike, SMMI siya. format, alam nila ang ginagawa ng SMNI at mga angkor. Kaya huwag nating pilitin at huwag yung turuan ang lehitimong mga mamamahayag na tumulong o sumuporta sa inyo. May kanya-kanya hong pagsusuri at pag-aaral. Parang kayo ding mga nanonood, may sariling talino, paniniwala, at pagpapasya. Bato, sabi ni Mike, may sariling talino. Meron ka ba nun? Alam niyo mga boss, talagang God moves in a very mysterious way. Di ba? Sino mag-aakala na yung mga yan na alam nila nakasandal sila sa pader. Ngayon. Anyway, naka-aircon na kulungan naman sila. Diba? Ayan po yan. Mike Abe, dating kanila talaga yan, no? Di ba? Buti nga, naka-abandon ship na si Mike Abe bago pa nagkaring. Pero talagang kung matino ang utak mo, sa totoo lang naman, yung naiiwan dyan kay Bulog, talagang wala na hula sa hulog yan eh. Maski anong isip gawin mo eh. Diba? Yan, kagaya yan, walang mga media people na sumusuporta dyan. Maliban na yung mga aso rin nila kay Bulog. Meron mapapanood ko talagang bayani. Pinalalabas silang bayani ito si Celes at saka ito dali ko makalimot si Celes at saka ito si Badoy. Lord. Oy, mga boss, marami ho tayong abangan kung meron. Pinagbobomba na naman ng water cannon. Kinanyo na naman yung mga nag-supply mission doon sa West Philippine Sea. Wala. Sino ang nagsasalita? Yung mga paepal lang siguro na gagalit ko, no? Pero si Sara Duterte, si tatay niya, sino pa? Si Kimo, ewan ko si Bato, may hirit-hirit din. Gagalit-galitan din si Bato sa mga nangyayari, di ba? Mga ganun lang. Yun. Dapat dito, garapal na yan pero yun nga, puro protesta na naman ang aabutin yan. Hindi naman talaga tayo pwedeng lumaban, no? Pero yun nga mga boss, kawawa yung mga isda doon, no? Kawawa. Wala pa raw yata mahuling isda, kaya binigyan ng mga gasolin, ng krudo, tsaka pagkain doon sa laot. Ay nako, ang hirap maging mahirap, no? Sa totoo lang, sa panahon ngayon. Ang takin mo yun, sarili na nilang karagatan Sila pang pinalalayas nung squatter Diba? Pero, itong ating mga magagaling na politiko sa sarap ng buhay. Ang iniimbestigahan yung SMMI. Ito sa totoo lang mga boss. Dito na ako magkakaalaman. Simple na ho yan.
Sabi nga ni Atty. Enzo, magkakaroon ng butuhan. Sabihin ng lumusot sa Kongreso, sa Senado, baka medyo mahirapan dyan. Pero binibilang na ni Atty. Enzo kung sino magiging ano dyan pero sa akin, mga boss? Simple lang ho to. Pag pumanig ka sa mali, ang tanga mo naman pag taong bayan, binoto nyo pa yan. Lahat ng boboto against na ipasara o cancel o ipas-cancelay ng prangkisa ng SMMI na yan, hindi ho dapat iboto. Ganun na lang ho kasimple yan. Ibig sabihin, dun ho sila sa party na masama. Parang sabi ni Moises, those who are in, kasama ko, lapit dito, yung dyan. Di, binato yung 10 Commandments, nangahulog sila sa impyerno. Ganyan na po yan. Parang ganon din yung sabi ni Pilato, sino ang palalayain ko? Itong walang bahid kasalanan o itong si Barabas na pusakal? Ganon o yan. Yan na yan. Mantakin mo lang yung kagaguhan yan. Alam na ng taong bayan kung kanino yung SMMI na yan. Hindi mo pa nga alam kung talagang kanino yan. Kaya talagang dapat malalim ang investigasyon dyan. Ito sinasabing Suarasug na to Ngayon ko lang narinig itong Suarasug na to Gaano ba kayaman yung Suarasug para magkaroon siya ng ganyang kalaking mayaman ho yung SMMI? Arami ho talaga sasakyan at saka tignan mo naman. Maski walang komersyal, sumesweldo ng 100,000. Si Badoy. Di ba? 100,000 isang buwan, Mantalang yung mga pobreng mangingisda ron, di alam kung makakahuli o ano pa. Itong mga to, magsisinungaling lang, 100,000 isang buwan, magre-red tag lang sila na magre-red tag, Yan o yan. Pag hindi ho naipasara yan, sayang ho ang pera ni Juan de la Cruz. Pero kung tansya ko talagang may papasara. Tsaka dapat ho talaga magka-imbestigahan na yan. Nandiyan na yan Kahiyaan na po yan mga boss. Kanino ba yung Suarasug? Sino may-ari? ABS-CBN, Lopez. Yung Suarasug. Yung Suarasug na yan. Kanino yan? Ba? Na sinasabing may-ari niyan at hindi si Kibulog. Di ba? Dapat talaga yan, malalim ang imbestigasyon. Nandiyan na yan Away na rin lang di ba? Tuluyan na. Iba lang yung nakapwesto ka. Diba? Kesa yung nananakot ka lang. Mag-collab na po tayo. Basta ito po, God moves in a very mysterious way. At nasabi ko, ito ho ang sinasabi ni Ka Percy Lapid na magkakagatan niya mga yan. Kaya masaya si Ka Percy kung saan man siya naroon, Pero nandito pa ho yan. Nanonood sa nangyayari. Baka tumutulong pa yan in a very mysterious way din. Diba? Klaus Olivia, shout out. Hindi ko matawag na pastor si Kibulol. Pareho sila ni Dirty, sobrang dirty. Kung ayaw mong tawagin pastor, di peste, ganun. Pwede naman peste, di ba? Ruel Cabarlo, shout out. Iharap din sana si Mike Abe. Siya ang makakapagpatunay ng kagaguhan niya si Kibo. Ayan na, hindi na kailangang iharap Sinasabi na ni Mike Abe. Diba? Erin Barela, shout out. Ikulong si Kibuloy sa Bucor. Totoo. Hindi, talagang doon ang punta niyan Sa Amerika may atraso Joe Lugdan, welcome to the club. Sa Alcatraz daw ikulong. Wala nang Alcatraz yan Ladies Anita, shout out. Good evening po, Sir Roque. Salamat po sa the best issue tungkol sa SMMI na mga puro kasinungalingan. Mali lang kasi dapat yan, SMMI, truth doesn't matter. Di sana wala ng question. Kinaglagay kayo ng truth does matter di questionable yan anong truth
Truth does matter, sabi nyo. Puro kasinungalingan yung inaano nyo. Kung ang ginawa nyo, SMMI, truth doesn't matter. O, di wala nang magkukusyon sa inyo. Ba? Gago na lang yung nagbigay sa inyo ng prangkisa kung ang pamagat niya, truth doesn't matter. Kaya kayo nabigyan ng prangkisa. Dahil yun nga po, SMMI, truth does matter. O, ngayon, puro ano, di ko kakasilahin yung ano nyo, ha. Prangkisa nyo, ha, di ba? Nanloloko kayo, truth does matter, tapos yung pala, truth doesn't matter. Ladies and Anita ulit, oh. Dapat nga ipatawag dyan sa Kongreso ng mapahiya sa taong bayan. Isuko na sa USA FBI nang matapos na ang fake news at mga kasinungalingan nila. Totoo yan. Yan pa yan. Pag hindi sinuko ng gobyernong Marcos yan, ewan ko na lang sa nangyayari ngayon. Lalabas na sarswela lahat itong nangyayari. Kasi talagang parang maski saan ka tumingin parang malabo nang magkaroon ng ano away na diba? Pero yun nga, hindi nagmula sa administrasyon ni Marcos ang gulo. Balikan nyo, balikan ninyo. Lahat ng hiniling ni Sara binigay, pati helicopter. Uwi na ako sa Davao, naka-helicopter ka. 125 million, 250 million, binigyan ka, hinubos mo ng 11 days. Di ba? Pinlano ayon sa balita, pinlano ni Gloria Macapagal na i-impeach si Martin Romualdez. Kaya tinanggal siya ni Martin Romualdez. Naamoy. Magpatawag ka ba naman ng meeting na sa Korea ba? Sa Korea ba pinatawag? Yung mga kongresista doon miniting ni Gloria? Sumingaw. Ay, loko to di ba? Yung po istorya, di ba? Tinanggal ni Martin Romualdez siya. Binaba siya ng ranggo. Ginawa naman ni Sara. Nagwala siya. Hindi naman siya inaano. Umalis siya doon sa partido ni Martin. Tapos, nagwala na siya. Tambalos-los kung ano sinabi niya kay Martin. Di ba? Yun. Ladies Anita ulit, hunger strike sila. Sige, wala yan. Ibang strike noon sa ABS-CBN. Noon, ipinasara nila dapat wag nang bigyan ng prangkisa nang mawala na ang mga fake news. Total, ang konti lang sila na sinungaling na member ng samahan ng magnanakaw na ito. Isang rapist, walang pinatawad. Kahit 10 years old, demonyo talaga yung Kuy Bulok. Ba yan? Totoo ba yan? Pati 10 years old, hindi pinatawad ni Kuy Bulok. Marilo Pabian, shout out na. Tay Gadon po. Si Gadon. Oo, si Gadon. Yun nga Dapat medyo, His Excellency, medyo yung mga talagang kung hindi nakarapat dapat, sibakin mo na. Kung hindi naman nagpi-perform ng maayos, sibakin mo na. Naku. Sa bagay, si Justice Remulla, maganda naman ang performance. 3 months nga lang, laya na yung anak niya, di ba? Bababaw lang naman yung kaso. Importation of high-grade marijuana. Ladies Anita ulit, wala na yan si Digong nyo dahil no power na. Nangangatog na ang balot niya na bulok na kulubot. Bulok at kulubot pa dahil damatan na siya. Kaso, tibay Stick War Legacy, shout out. Sige lang, tuloy lang hunger strike ninyo. Maganda yan sa kalusugan. Wait namin ang resulta. Wala 6 to 12 lang naman. Stick War Legacy. Nanloloko lang sila, hindi totoo. Ladies Anita ulit Humanda sila kay Atty. Senadora Laila de Lima. Mabubuking ang paggawaan nila ng shabu. At yun, dead squad
napuntahan lahat ni Senadora Laila de Lima, maraming ibibisto sa droga. Baka nalinis na. Pia, welcome to the club. Pia 8408. Be careful, President BBM. The Vice President needs to be President to protect their family. Oh, yun nga sinasabi ni Kapersi. Mag-iingat ka, bongbong. Ha? Marilo Pabian. Oh. Happy weekend po tayo. First commenter po. Tila po tuloy-tuloy na masilip SMMI tulad po ng sinasabi ninyo. Nawa, huwag maging madugo. Kasi tayo naman mga Pilipino ang kawawa kung sakaling sumpungin mga taga Davao. Keep safe po tayo, pati kay Naisel, kasama din ang buong grupo ng Rocky Warriors, sabi ni Marilu. Sumagot si Al Olalia, good day Marilu Pabian. Sumagot si Marilu, blessed friend, blessed Sunday. Al Olalia, God bless your family. Oh. Bumblebee, shout out. Balita ko hindi raw mag-hunger strike, kundi hindi daw inom ng tubig para magprotesta. Ewan ko ba? Carolina Reyes, welcome to the club. Tama lang na ipasara na yan ng tuluyan. Huwag na hayaang mag-air pa. Yang SMI, puro fake news lang. Iisa lang yata matino, si Mike Abe. Lumayas pa. O, di ba? Doon mo makikita. Ayaw talaga ng SMMI na may matinong angkor, di ba? Gusto niya, lahat ng sasabihin ni appointed sana bagan, yun ang susundin nyo. Yannick Ordobe, shout out. Sana ipatawag si Mike Abe, gawin testigo na si Kibuloy ang may-ari ng SMMI. Wala nang maniniwala na na hindi sa kanya yan Kalokohan yun. Tsaka dapat imbestigahan niya kung ano yung swarasug na sinasabi nila. Gaano karaming kwarta yan. Hindi lulusot yung mga ganyan. Sabi nga sa korte, alibi. The weakest defense, alibi. Di ba? Friend Amy Bingson, shout out. Dolor Garcia, shout out Belinda Magtangog, shout out sa inyo. Mga friend ni ni friend Amy, oo. Friend ko na rin. Sabi niya, pinagana ng halimaw ang kapangyarihan ng pera at kapangyarihan niya bilang nakaupo sa trono ng palasyo. Dinaan niya sa pananakot at pera ang lahat. Totoo yan. Ricardo Ibanez, shout out. Tama ka, sabi niya. Welcome to the club, Ricardo Ibanez. Ben Warren Cachero, welcome to the club. Kibuloy, hindi religious leader yan. Devil leader siguro. Kung religious leader pa yan, bakit maraming kaso sa US? Dapat sir, i-turn over na yan sa Amerika para maharap niya ang kanyang mga kaso doon. Bahala na siyang mag-alibay kung ano-ano para makalusot. May abogado rin siya na Murkano di ba? Ben Warren Cachero ulit. Yan dapat mag-ingat si President BBM sa vice niya. Anyway, nasa likod ang taong bayan. Pero dapat hindi tayo magkumpiyansa. Mabuhay ka, sir. Sa opinion mo, thank you. Thank you din, Ben. Librado Ludovico, shout out. Blessed Saturday morning karaoke and to all Rocky Warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Religious leader, correct ka, Sir Lox. Sandamukal, mga nabudol niya si Pacquiao. Grabe talaga. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, shout out. July 7, Alcantara, mga friend. Sabi niya, Impong Basyang Timtia Deli is in the house po. Mapaskong simoy ng hangin pagbati ng lahat po ng mga Rocky Warriors. Nangangamoy bibingka at puto bongbong. Na mainit, na may kasamang tsaa. Aserox. Tama. Para sa dalawang kangaroos na nagha-hunger strike daw,
Huwag kami, hoy. Sayang pagkatao nitong mga ito, Xerox. Doktor pala ito si Baduydoy. Sumobra ang talino. Kaya lang, lumuwag ang tornilyo. Umanib sa kulto ng mga kampon ng kadiliman. Hindi ko po talaga maintindihan, Xerox. Kung ikaw po nasa matinong pag-iisip, bakit mo ipaglalaban ang puro baluktot at mali? Kwarta. Ikaw naman. 100,000 iman. Ang sweldo pala niyan. Oo. Tsaka milyonaryo na yung mga yan. 6 na taon na munini kay Digong yan. Ano ka ba naman? Saan ka pa? Mangre-renta ka lang, may 100,000 iman ka. Aba. O, diba? Mga tao talagang lahat ng dumikit kay Digong yumaman. Sabi nga ni Kapersi, di ba? Para mo sinanla yung kaluluwa mo kay Kibuloy, di ba? Tuloy natin kay Prince Ervin. Kung para ka talaga sa bayan at may malasakit ka talaga, hindi mo gagawin ibaluktot ang tama. Isipin mo, pati si dating BP Leni na nananahimik, walang ginawa, puro trabaho lang ang inaatupag at paglilingkod sa bayan. Akusahan mo na kung ano-ano puro kasinungalingan. Lakas din talaga na sayad at topak na itong buwaka ng buwisit na tao nito. Galit na naman siya. Yang si Ingkong Durian at si Kibulok, ano tingin mo dyan? Aber, nakakasuka. Nakakasuka ka. Nahipnotismo ka talaga ng kapangyarihan ng salapi at ang mga kawatan. You're such a disgrace sa iyong profesyon. And shame on you talaga. Naku, kung ako pa yan, Xerox, baka patuka ko na lang ako sa ahas kesa mag-hunger strike kuno. Sinong ginagago nyo? Kami? Oy, mga kangaroos, huwag kami ha. Dapat talaga isa. Dapat talaga isa lang si Kibulok dyan sa hearing. Ang dakilang pinuno ng ugat ng mga kasinungalingan na wala na talagang paglagyan ng takot ang betlog. Sa dami ng atraso at kasalanan sa taong bayan, layas ka dyan at baka machinelas kitang impacto. Impong ba siyang exit na po muna. Hanggang sa muli po sa inyo pong lahat ay tunay na nagmamahal kahit nang bubisit. Ito po ang asungot ninyong Tia Deli. Shout out po ulit tayo kay Sister Grace. Baka po sakaling bumaliktad po ang ihip ng hangin. Good night po sa inyong lahat dyan. Matulog po na maimbing. Santa Claus coming to town. God bless po. Ingat palagi, Xerox. Ingat kayo dyan din. Kala mo Tsaka huwag kang rayuma ng rayuma. Baka mahipan ka ng masamang hangin. Rogelio Damaso. Welcome to the club. Friend Aimee ulit Drug lord talaga. At yung mga tato sa mga likod nila ay indikasyon na kasapi sila ng mga nakakakilabot na mga gangwar, gangster. Librado Ludovico ulit Biglang cambio si Kibulog, hindi raw siya ang may-ari ng SMI, sinungaling. Sinong lulukohin mo siya We are not born yesterday. Ewan ba bakit itong si Bongit hindi ka pa ibigay sa Amerika para matuluyan na? Yun nga Pero, dahan-dahan lang yan. Bibigay at bibigay yan. Inaaway na nila Lang naman. User, shout out Sabi niya. Mga abnormal, hunger strike, tapos may oras. Hindi kami tulongges, mga SMMI. Walang kasimpa-simpatya mga taong natulongges. Diretso na po yan sa Oblo. Magsampa na ng kaso si BP Leni at Senator De Lima sa paggawa ng kasinungalingan. Bait kasi ni ewan ko anong gagawin ni BP Leni. Pero matalino po yan. At malalim, tahimik. Diyan po nakakatakot mga boss. Yung tahimik, nakakatakot po yan. User ulit Nasa Davao po yan. Nagtatago, sinutae, may pakana sa buhay ni Kapersi Lapid. Kumilos na sana si Junior.
Ganon. Ako din eh. Kutob ko din yun eh. Oo. At yun din ang kutob ni Senator Trillanes. Elizabeth Scare, shout out. Good evening, Sir Rox. Halata namang nagsisinungaling to si Kibuloy para magpalusot na hindi sa kanya ang SMI. Wow! Sa simula't simula, alam nating lahat na siya ang may power dyan kasama si Digong. Totoo. Hindi, ako nga, duda ko dyan. Duda ko lang ha. Baka dekorasyon lang yan si ano na yan eh. Si Pacquiao na yan dyan eh. Oo. Kasi masyadong malalim na po yan para sa isang kagaya ni Pacquiao na makaisip na magtayo niyan. Di ba? Isip-isip maski konti. Huwag masyado marami. Maiisip ba niya yan na magtayo ng ganyan? Alam ni Kibulog dyan. Nga. Baka lang. Di ba? Pero si Digonggong, alam niya yan. Diba? Kita nyo naman, tuloy natin kay Elizabeth, kita nyo naman ang mga pinapalabas nila dyan. Pabor na pabor sa kanilang tandem. Diba? Parang nga lang sila nagiinuman pag nagtatanungan sila dyan. Di ba? Ngayon, nagpapalusot sila kung ano-ano. Isa pa, bakit tayo nang ipatawag si Digong na yan at Kibuloy sa Kongreso para magkaalaman na kung may power pa din ang mga yan. Di ba? At di pa din uubra ang BBM power. Yun, di ba? Yan nga, magkakasubukan na nga dito eh. Sa SMMI na yan eh, di ba? Kung may pangil nga si BBM, dyan. Sinusumbang na siya nung anak eh. Di pa siya gumagalaw. Ano kalase? Elizabeth Iscari ulit oh. Sir Rox, kung sakaling makukulong ito si Kibuloy na to, kung ako tatanungin, dapat dyan gumawa ang gobyerno ng isang malalim na underground at doon siya itapon, malapit sa mga kakosa niyang mga nasa impyerno. Tawa-tawa. At doon siya maghimala kung uubra ang power niya. Raul Villanada, shout out. Greeted Kuya Rox. Sa inyong may bahay. Get well soon. Hindi pa siya na-o-opera. Tagal eh. Ninip nga ako eh. Ang hirap pala sa government hospital, di ba? Kailangan eh. Pero yun nga eh. Mura kasi. Tsaka magaling din naman. Anyway, hindi naman talaga urgent yung kanyang operasyon. Oo. Totoo. Raul Villanada ulit oh. Hindi lilitaw si Kibulok sa Kongreso at pagka nakakontempt yan, tuloy-tuloy ang hoyo ni Kibulok pag naitawag sa FBI at sa Department of Foreign Affairs. Tiyak, hawla yan. Totoo yan, Raul ka. hindi yan sisipo. Tignan mo, patatawag yan. Bakit? Meron ka bang immunity? Ha? Nung appointed ka. Ay, nako. Raul Villanada ulit. Si Digong nyo, chope ang laro niyan. Talagang nagsasabong to. Pag bitaw, botak yan. Laglag ang pista nyo. Kaya, mga DDS, mag-isip-isip na kayo. Pero Amy Bingson ulit. Dapat talagang yan si Pacquiao ay isama sa investigasyon sa SMI dahil siguradong lahat ng mga kinakalat nilang disinformation at mga fake news ay may alam siya. Wala kayang tattoo sa likod si Pacquiao. Magkakasabwat ang mga yan. Di natin alam yan, friend. Baka meron nga din yan. Baka ha. Basta yun, maliwanag. Sindikato ang naging takbuhan ng gobyerno noong panahon ni Digong. Antonio Escobar, shout out, welcome to the club. Meron nag-comment noon na marami pang nakabingbing kaso si Kibulok sa Davao City na ongoing pa. Wala na yan, friend. Davao City, dismiss yan. Meron nga nag-file ng rape dyan eh. Miyembro niya eh, ganda-gandang babae. Tinutukan ko nga yun eh, wala. Dismiss. Lack of probable cause. Yun ang naging sinabi lang. Gantang babae. Artistahin. Bata. Estudyante nila. Nag-aaral. Kawawa yung bata.
Umingay din yun, umingay din yun, umingay din yun. Oo. Umingay din yung nangyari ng Kikibulog. Oo. Eh wala eh. Digong speaking eh, di ba? Ano na kaya nangyari doon sa binaril na babae na modelo sa mismong tapat ng bahay niya? Ha? Tauhan din ni Digong dati yung mastermind doon eh. Oh, kernel yata. Oh, di ba? PSG niya dati. Head leader ng PSG niya dati. Tuloy natin kay Antonio Escobar. Hanggang di nada-drop or nadi-dismiss ang mga yon, di pwedeng pa-extradite ng Pinas si Kibuloc. Ganun ba yun? Raul Villanada ulit. Oh. Hunger strike daw. Maniwala naman tayo, mukhang insaymadang malolos si Baduy at Celis. Kaya lukuhan to. Totoo yan. Antonio Escobar ulit. Oh. Dapat utusan ni Presidente Lisa yung mga korte sa Davao na ibasura na yung mga pending na kaso ni Kibuloc para matuloy ang extradition sa US. Lisa, Presidente Lisa. Marcos, kamo ha. Ikaw naman. Perde San Juan, shout out. Good evening po, Karoke. Karoks, yung SMI, maraming nalaso ng isipan ng kapwa nating Pinoy. Pinoy dyan. Dapat, imbestigahan ng BIR yan at si Kibuloc. Yung FBI dapat kumilos na rin para mabawasan na ang problema ng bansa. Ang nangyayari sa ating bansa ay psychological warfare. Kagagawan ng ilang politiko. Yan po ang aking mariling pananaw. Totoo. Dasal lang po tayo. God bless us all, sabi ni Ferdinand. Talagang yun eh. Lito M, shout out. Ha? Sir, di pupunta yan si Pacquiao. Titigasin yan. Titigasin yan. Inisnab nga kaso sa USA. Ito. Diba? User ulit oh. Sa krami, ikulong yan si Kibuloy. Ipalit kay Dilima. Yan, itlog na yan. Ulito Rubilo, shout out ha. Good PM, Rox, di naman hunger strike. Nagpasting lang dalawa. Magpa-laboratory sila Badoy at Celis sa albularyo. User ulit oh. Malayong malayo si Sara kay Lenny Robredo. Sobrang layo talaga. Aba. Talagang napakalayo, user. Sa pakapalan lang ng mukha eh wala na si BP Lenny sa kanya. Oh, di ba? Oh, layo. Julito Robilos ulit oh. Humina ang power ni Pacquiao. Nilipat na kay Senyor Aguila. Sabi ni Pacquiao, siya ang may-ari ng kaluluwa natin at maraming gold sa mundo. Pero kung galing mag-imbestiga ni Bato kay Senyor Aguila, napanood niyo ba yung Senate na investigasyon? Kasama niya si Risa Ontiveros. Magaling magaling. Oh. Pero ngayon, takot talaga siya kay appointed son. Kay Ari Encarnacion ni Santo Niño, hindi siya takot. Pero dito sa appointed son, takot si Pacquiao. Ay, si Pacquiao. Si Bato. Ba? Kinawa Japan Bato. Ano kalas? Bato. Bibilib na sana ako sa ito sa investigasyon mo kay Senyor Aguila eh. Wala pala talaga. Ano ka lang talaga tawag dito? Papogi. Tawa, nagalit siya. Kala niya, okay na sa kanya si Risa Ontiveros dahil dalawa silang nag-iimbestiga di ba? Mamaya, yari siya kay Risa. Galit na galit si Bato eh. Si Bato. Katuwa talaga itong si Bato. Karoke, sabi ni Alberto Olaer, shout out. Karoke, para sa akin, hindi lang ang anak daw siya ng Diyos. Para sa akin, anak siya ni Satanas. Si Pastor Apollo, pati din si number 1 sinungaling na si Digong Duterte. Ang ipatawag ng mga congressman. Karoke, pati kami ng misis ko, nabudol din kami ng demonyong Digong Duterte. Binoto namin siya ng 2016 presidential election. Akala namin mabuti at magaling siyang maging presidente ng Pilipinas. Yung pala,
magaling siyang mag-utos, magpapatay ng tao, at magaling siyang magnakaw sa kaban ng bayan, karaoke. Nabudol na ganyan. Bakit? Anong nakita nyo dyan, Alberto? Sa totoo lang, ako talagang wala. Pisa pa lang ng ano nito, kako, ano to? Kasi marami ako naririnig na nangangampanya eh. Pagka-presidente, talagang magaganda silang mag-speech. Eto, wala talaga eh. Oo, iba. Iba ang ngak-ngak niya. Pambarangay. Oo, para sa akin, pambarangay. Kaya wala tayong magagawa eh. Binoto ninyo eh. Binoto mo rin pala. J9, J3, shout out. Eto na naman to. Kuya Rox, panoorin niyo yung away ni Kibulok at Mike Abe. Inamin ni Pacquiao na sa kanya yung SMMI at yung logo ng SMMI ay profile niya na nakatingala sa universe, pag-aari daw niya. O, napanood ko na yun. Rod Dizon, shout out. Video kung saan inamin ni Kibuloy na kanyang SMI kumakalat. Nagsisinungaling ba mga abogado niya? O, matagal na nagsisinungaling. Ano yung abogado? Bayaran mo yan. Lahat gagawin yan hanggang kaya kanilang ilusot. Pag hindi, di bayad ka pa rin, di ba? O, hinahanap buhay nila eh. Dumipensa at mag-prosecute, di ba? User, yari ka pastor ng demonyo, Kibuloy, abuloy. Audi Galvez, welcome to the club. Pastor Kibulog, likes. Bumulog baboy, appointed son of demons. Galit si Audi. Audi Galvez ulit to. 6 p.m. to 12 p.m. hunger strike, fake again. Di sana isagutom yang di sana isagutom yang mga Judas Seres, Bokal at Bruhang Baduy. Galit si Audi. Aris, shout out Aris, sabi niya. Nakakatawa si Pacquiao. Dinugas mo ang lahat ng pag-aari ng Diyos at ang mundo at ng Diyos at ang buong universe, tapos itakatwa mo ang SMMI. Sino ang gusto mong may-ari niyan? Diyos? Ulul kang talaga. Galit siya. Magpakulong ka na sa Amerika. Huwag mo nang antayin si Dilima para mabulok ka sa munting lupa. Napakamalas ng nanay mo. Pinanganakan niya. Sobra ka yan. Okinawa, Japan, Aris kayo. Ano? Bisit. Ano? Napakamalas ng nanay mo. Pinanganakan niya. Swerte nga eh. Kasi mo pati mo. Sakit tiyan ko sa'yo, Aris. Ano ka? Fernando Ambas, welcome to the club. Kapag patuloy natatangkilikin ang mga Duterte ng mga bubutante na patuloy na nagbubulagan sa kabila ng mga katotohanang nabubunyag ngayon sa mga kabuktutan ng pamilyang ito, ay patuloy na mabubulok ang Pilipinas. Totoo. Kailangang maputol na ang kahibangang ito. Huwag iboto bilang Pangulo si Sara at huwag ding iboto si Digong kung kandidato itong muli. Dapat nga, sa totoo lang, pati Davao, pasukin na yan eh. Malay natin Hindi natin alam. God moves in a very mysterious way. Kaya sinasabi, hindi pwedeng puro gabi. Tiyak na may araw para sa kay Juan de la Cruz. Calixto Mamaril, shout out. Attorney Gadon, sabi niya. Hindi ko matindadaan, di ba? Ikaw naman kasi, Excellency, ano ba naman yung mga ina-appoint mo? Maski pa paano naman, aba? Sko. Poverty ablevation. Advisor. Anak na. Ano ba? Wala nang balita kay Gadong. Johnny Bigood, shout out. Gandang gabi, Karoke. Natawa ako sa sinabi mong ang hindi lang natupad ni Digong sa pangako niya ay yung pagresolba sa droga at yung pagpunta sa West Philippine Sea para mag-jet ski. Totoo, di ba? Naman din na natupad eh.
Aris ulit, oh. Ito na naman to. Malakas ang loob ni Duterte Taning pagkat marami siyang tagapagtanggol na dapat ding ipagtanggol, mga gadon, bobo. Antonio Andrada, shout out ah. Sana matuluyan ng pagpapahunger strike pa. Magbigti na lang kayo para mabawasan ang mga salot sa Pilipinas. Totoo yan. Salot yung mga yan eh. Pero para kay Digong, para kay Bato, matino sila. Sila lang daw ang nagbuwis ng buhay para labanan ang insurgency o Okinawa, Japan. Ano ba to? Pinanood ko kay Atty. Enzo kanina, talagang, ay, bukas bibigyan kita ng reaksyon, Bato ka ha? Aris ulit oh. Ihanda mo ng wet mo, Pacquiao. Lilitsunin ka sa Kongreso. Ikaw pala ang may-ari ng SMMI mo ha. Huling-huli sarili mong bibig sa video. Totoo. Tatangahin nila yung mga kongresista. Ano ba? Doon pa lang, alam mo na peke eh, di ba? Normando Reyes ulit oh. Ay, shout out Normando Reyes. Nadadamay pa sa kanilang fake hunger strike. Gago ka pa. Gago ka para maniwala na kay Celis magutom eh ang laki ng bituka ng hippopotamus na yan. Baka kahit karton ng Jollibee eh laklakin ng buong na yan. At si Badoy ka na lang para sumakay sa kagagahan nito. Maita ulo ni Normando. Red Molly, welcome to the club ah. Yeah. Marami ng Pilipino. Ito mabigat. Marami ng Pilipino ang nag-hunger strike, matagal ng gutom at wala nang pambili ng makakain sa sobrang mahal ng bilihin. At sa sobrang korupsyon pa, friend. Sumagot si user, oh. Kahit dito sa Europe, sobrang mahal ng bilihin. Oh. Pero iba kita dyan. Oh, hindi kagaya rito. Ha? Akira Milo, shout out ah. Magandang umaga po dyan. Sa inyo, may sa totoo lang. Magandang umaga, Akira. Nagsasagutan na sila Akira, Alulalia, Kalatni, o mahaba kasi. Dakilang meron. Welcome to the club. Ito na naman, matindi rin to. Pag gustong hulihin, may paraan. Pag ayaw, daming dahilan. Totoo. Kasimple na ng comment ni Dakilang meron. Pero puno ah. Kalat ni Bayaw. Good morning, Karoke. Diretso lang, Karoke. Be well, mga bero. Wala pa nga eh. Pero okay siya. Hindi naman urgent yung kailangan niyang ma-opera. Hindi. Oo, hindi. Hello, Miss Akira Milos. Great weekend, sabi ni Kalat ni. Enjoy your weekend too, sabi ni Akira. Ingat and keep warm, sweetie. Jane L, shout out Jane L ah. Si Rox, nang sabihin ni Dutz nung 2016 campaign period na ipapasara niya ang Congress, yung palang na sense ko na he is not fit for president. Oh, diba? Ako, dita ko pala yung mukha niya, kako na, hindi na ako magtiwala eh. Oh, totoo. Nang nakita ko pala yung pagmumukha, wala na eh. Yan daming na bumili, akalain mo yun. Jane L ulit to. Si Rox, tawa-tawa siya. Tama yung nag-comment na fasting, hindi hunger strike ang gusto ng ni Badoy-Doy. Hindi kakayanin nila Badoy-Doy ang hunger strike. Baka isang araw pa lang eh, mag-request na yan ng fried chicken. Totoo. Gagagutan. Mga ungas to mga to, sa totoo lang eh. Jane L ulit to. Si Rox, yung LCAC na yan, tama bang spelling? Bugus yan. Sa pare ng pera niyan, bakit wala silang, sa dami ng pera niyan, bakit wala silang nabibili? Legit na MPA. Yung confidential pa ni Bibi Sara na super laki, bakit nabomba ang MSU? Mismong baluarte ng Duterte, hindi nila na-detect
ang bombing. Ano yan? Saan ba ginagamit ang LCAC na confidential fund? Ah. Paulo Pasikulan, welcome to the club. He is the son of Mr. Satan. Si Al Ulalyaw. Yan. Pag nasanay na sa kasinungalingan, tuloy lang sa pagkukunwari hanggat hindi nabibigyan ng diksyon. Dapat talaga may pasara ang SMI para wala na silang balikan. Tingnan ko lang kung tanggapin sila ng ibang lehitimong network. Wala, di ba? At dapat maipareso na rin sa FBI si Kibulog. Magandang araw sa Rox sa mga kawaryos. More power sa ating lahat na nasa panig ng kabutihan. God bless. God bless, Al Ulalya. Ito. Salvi Ibanez, shout out. Ano niya? All this time, Duterte has taken the Filipino people for a ride. Big time. For a ride. Big time. Ginisa ang bayan sa sarili nitong mantika ng nakaraang administrasyon. War on drugs kuno. Nagpapatay ng libo-libo na may 3 to 6,000 months. Na may 3 to 6 months pang sinasabi, siya naman pala yung sangkot at nagpapatakbo ng sindikato ng droga. Totoo yan, Salvi Ibanez. Salvi Ibanez ulit to. Superman equals Digongyo do dirty. Dragon Michael Yang, kill EJK of competitor. Can fish. Props na dilatang shabu. Yun nga ang sabi ni Las Cañas. Tad Hotad. Ano to? Welcome to the club. Panggulo lang yan ng bayan. Ang mga Duterte, lahing sinungaling. User ulit to. Mabuti pang matigok na sila sa pag-strike ng kasinungalingan nila. Dapat manahimik na yan. Maudigs. Bong Tupa, shout out Huwag niyong tantanan si Kibulok. Daming niloko niyan. Appointed child molester, rapist, and wanted ng FBI. OG Castañeda, shout out. Bakit ako sasama sa kagaguhan yung dalawa? Makiramdam muna kayong dalawa. May suporta ba sa inyo? Meron ba? Meron. Si Bato, si Bongo, susuporta yan. Saka si Kimo, susuporta rin yung mga yan. Di ba? Ewan ko si Lito Lapid. Ewan ko si Panday. OG Castañeda ulit ito. Pero politically wise, pag sumuporta ka dyan, para kang kumuha ng batong pinukpok mo yung ulo mo. Ewan ko kung may boboto pa sa'yo. Maliban na nga, yung mga panatiko. Oo. Tsaka yung mga na wala silang pakialam, basta abutan mo sila ng 500, lalo na kung 1,000, ay boboto ka na. OG Castañeda ulit ito. Talagang masamang gawa ay nagbubunga ng masamang wakas. Totoo yan. Ben Torres, shout out. Inuunti-unti lang ni BBM yung mga yan para hindi halatang ibibigay din yan sa US. Sana nga, tama ka. Magdilang anghel ka sana, Ben Torres. User ulit Wala nang kumagat sa pain nila Celes at Badoy. Panis na kasi. Nakakalason na. 3JC Hope Rox. Sayang hunger strike pala ni Badoy Celes. Ang sarap pa naman ng Noche Buena. Paano yan? Di sila kakain ng Noche Buena? Sa bagay, sa sama ng mga ugali ng dalawang ito, di nila deserve ang masarap na pagkain. Totoo. Ay, nako, friend Jane. Xerox ulit 3JC Hope ulit Xerox, si Harry Roque, pinatawag na ni Dot sa Davao. Nag-emergency meeting na sila kung paano gagawin sa Monday siguro.
could imagine talilong na sila Dutz at si Kibuloy. Bigla silang nagkaproblema na wala sa oras dahil kay Celis at Badoy. Imbes na ang ICC lang ang wino-worry ni Diggs at US naman ang wino-worry ni Kibuloy, dapat nadagdagan. Yan ang resulta ng kanilang kasamaan. Totoo yan. At saka kamay na ni Lord ng gumagalaw eh. Ramdam naman na, di ba? O, di ba? Sa sarili nilang bibig, doon sila napapahamak, di ba? Tetandun. Tetatun. Welcome to the club. Tetatun. Yeah. I call that hunger strike 6 p.m. to 15 midnight. Tawa-tawa. My last meal is 5 p.m. until 7 a.m. the next day. Don't even call that hunger strike. Oh, di ba? 3J show po nito. Sir Rox, kanino kaya lalapit si Dutz at Kibuloy para makahingi ng tulong? Sinong bigatin ang lalapitan nila para di matuloy ang pagsasara ng SMMI? Pag ganito baka magkaroon ng distraction. Wag naman sana. Kasi syempre, di sila papatalo. Yan ang nga, friend Jane, kaya sabi ni Panelo, magkakaroon daw yata ng protesta. Kabi-kabi ng protesta. Sabi niya, pag pinasara yung SMMI na yan, magkakagulo, sabi ni Panelo. Panoorin mo yung tawag dito, Atty. Enzo. Oh. Rudy Ocampo, welcome to the club. Ha? Dapat isuko na sa Amerika yan. Dapat ba may pera para di makulong? Maintindihan? Dapat isuko sa Amerika yan. Dapat ba may pera para di makulong? Renato Messina, shout out. Ha? Baka may nabasang poster sa wall ng isang classroom kaya pinalis yung mga nakadikit sa wall. Gaya, for example, ng honesty is the best part. God, love God above all. Di ba anak ni Sarah Dutz? Di ba anak si Sarah Dutz ng demonyong si Digonggong? Pwede, baka may nabasa nga siyang honesty is the best policy, ha? Galit siya sa honesty. Hey! Liwanag Felipe, welcome to the club, ha? Hunger strike ni Celes at Badoy 6 to 12 midnight, parang fasting. Siguro magpapa-blood chem kinabukasan. Christian Jengnak, shout out, ha? Ano daw? Religious leader? Excusable si Kibuloy, di yan religious leader. Dapat po dun sa reporter ng GMA 7, di niya tinawag na religious leader ang rapist manyakis na si Kultong Kibuloy. A blessed Sunday po sa inyo, Tatay Rox, at sa lahat ng matuwid ang utak. Totoo, di ba? Binasa niya si Melchanko yata yun no? Ewan ko ba dyan? Hindi mo alam. Ha? Christian Cheng ulit, oh. Dapat lang po talaga, Tay, habol-habol na si Kultong Kibuloy sa detained selda ng dalawa niyang taga-himod behind. Mag-set together sila doon. Makipag-fake and hunger strike siya doon sa dalawa, Lukring, Badoy at Celes. And Celes, ha? Tyrox, para po sa isang comment na sana daw matuto ang mga mamayan sa iboboto. Tutong-tuto naman po ang mga mamayan. The problem is, di naman kasi binoto ng mamayan ang nasa Malacanang at si Lechon Manok at Chara Carpio eh. Yun lang. Christian Cheng ulit, oh. Di naman po kasi talaga si Lolo Singhot ang ng mga unitives at Tambaloslos ang nagdi-decide sa gobyerno nila eh. Kaya di po talaga makakapag-decide si Marcos at di niya magagawang ipagkanulo ang naging instrumento if bakit ang kanyang amang diktador nakabaon
sa libingan ng mga bayani na di naman dapat. Oh. Till dito na lang po muna tay. Rock, salamat po. Ingat with your family. Ingat ka din dyan. Teresa Marie, shout out na. Welcome to the club, Teresa Marie. Yes, shout down SMMI. They will be spreading fake news, false information, and full of hatred. They have no moral values. Totoo yan. Teresa Marie ulit. Oh. Noto Bato, Bongo, Tolentino, Aimee Cayetano, Revilla Lapid in 2025. Saludo ko sa iyo dyan, friend. Guramosa Sarabotska, shout out. Good PM, Idol Roque, shout out. Brother Relly Asistio. Adorasyon di Maranan, Mirna Regalado, shout out. Balong, Boyong Kong. Eman Escalona, shout out ah. Oy, mission accomplished mga boss. Naka isang vlog na naman tayo ah. Oy, salamat po sa dumadagdag na subscriber. At saka doon sa magaganda niyong comment, no? Hanggang bukas pong muli. Magbigay. Sa palagay niya mga boss. Gumagalaw na po ang kamay ng Panginoon, di ba? Ang hirap sanggain, ano? Pag si Lord ang gumalaw. At yan, to, sa totoo lang mga boss, dito mo malalaman kung sino ang kasanib ng kadiliman. Dito sa nangyayari ito, sa SMMI na to ha. Kung sino ang papanig dyan, alam mo na, diba? Yun. Nag-volunteer na si Bato, de, na. Ha? Ay, nako Lord. Hanggang kailan? Sana nga magkaroon na ng malinis na eleksyon, di ba? Wala eh. So, yatang Comelec talagang dapat palitan eh. Come and collect. Sabi nga ni Kaper Silabid. Magandang gabi po mga boss.